Dear Kuya Rex, minsan kapag dumating ka sa puntong wala ka ng ibang magpipilian, mapipilitan kang lunukin kahit ang mga bagay na hindi mo kayang sikmurain. Itago niyo lamang po ako sa pangalang Ray. Tubong Caloocan po ako, pero ngayon ay nasa Maynila at nagtatrabaho. Nais ko pong ibahagi ang kwentong hindi ko malilimutan kahit 5 taon na ang lumipas. Ma, kailan po ba talaga ako titira? Tanong ko kay Mama. Hindi siya agad sumagot. Nakaupo siya ron sa gilid ng kama habang hawak ang luma kong bag na lalagyan niya ng mga damit ko. Nakayuko siya at halata sa mukha niya na may bigat siyang hindi kayang sabihin ng diretso. Pansamantala lang, Ray, sabi niya. Gaano po katagal ang pansamantala? Napatingin siya sa akin pero agad din siyang umiwas. Hanggat hindi pa natin nababayaran ang utang. Doon ako natahimik, Kuya Rex. Matagal ko nang alam na may utang si Mama. Pero ang hindi ko alam na aabot sa ganito. Akala ko pera lang ang kailangang bayaran. Hindi ko inakalang pati ako madadamay na sa kasunduang hindi ko naman pinasok. Ma, hindi ko po kilala ang taong yon. Mabait siya. Mabilis niyang sagot. May rancho siya. Kailangan lang niya ng makakatulong sa trabaho. Kung trabaho lang po, bakit parang ayaw niyo akong tingnan? Hindi siya nakasagot. Doon ko naman naramdaman na may hindi na tamang nangyayari. Pero kahit may kaba sa dibdib ko, wala na akong nagawa. Dahil sa bawat tanong ko, luha lang ni Mama ang isinasagot niya. At bilang anak, ang hirap tumanggi kapag nakikita mong halos lumuluhod na ang sarili mong ina sa kahihiyan. Marami kaming magkakapatid, Kuya Rex. Ako po ang pangalawa sa panganay. Yung ate kong panganay ay may sarili ng pamilya. Ako na ang inaasahan ni Mama sa bahay. Ako na ang katuwang niya sa pag-aalaga sa mga nakakabata kong kapatid. Ako rin ang madalas na nauutusan, nagpapasensya at umuunawa kahit minsan gusto ko na ring magreklamo. Kaya nang sabihin niyang kailangan kong sumama roon, alam kong hindi lang sarili ko ang nakataya. Nasa isip ko ang mga kapatid kong maliliit pa. Nasa isip ko ang bahay naming halos wala ng laman. Nasa isip ko si Mama na matagal nang nilalamon ng utang at pagod. Ma, mahina kong sabi. Kapag sumama po ako ron, mababawasan ba ang utang natin? Napahawak siya sa bag ko. Para bang doon siya kumapit dahil hindi niya ako kayang sagutin agad. Oo, sagot niya pagkatapos ng ilang sandali. Malaki ang mababawas, Ray. Napangiti ako ng pilit. Kahit mabigat na mabigat ang dibdib ko. Kung ganun po, sige, gagawin ko na lang po ang lahat para makatulong sa pamilya natin. Doon na tuluyang tumulo ang luha ni Mama. Hinawakan niya ang kamay ko at paulit-ulit na humingi ng tawad. Pero kahit ilang beses siyang magsabi ng sorry, wala pa rin gumaan sa pakiramdam ko. Dahil sa araw na yon, Kuya Rex, ramdam kong hindi lang ako ang aalis ng bahay. Parang may bahagi ng pagkatao ko na isinusuko ko rin. Kinabukasan, hinatid ako ni Mama sa terminal patungong Bulacan. Tahimik lang kaming dalawa habang naghihintay ng bus. Hawak niya ang bag ko, habang ako naman ay nakatingin lang sa kalsada. Gusto ko sanang magsalita,
Gusto kong magtanong kung sigurado ba siya sa ginagawa namin. Pero bawat tingin ko sa mukha niya, nawawala ang lakas ng loob ko. Pagod na si Mama. Hindi lang sa katawan, pati sa kaluluwa. Ray, tawag niya sa akin. Napatingin ako sa kanya. Pagdating mo doon, sumunod ka lang ha. Please lang, huwag kang pasaway. Magtrabaho ka ng maayos. Respetuhin mo ang ama mo. Tumango lang ako, kahit may bara sa lalamunan ko. Ma? Mahina kong sabi. Masama po ba siyang tao? Natigilan siya. Sadali siyang yumuko bago sumagot. Hindi ko alam, Anya. Pero nangako siya na hindi kanya pababayaan doon. Doon naman ako mas kinabahan, Kuya Rex. Dahil hindi na sinabing mabait ang taong pupuntahan ko. Ang sabi lang niya, nangako ito. Nang dumating ang bus, hindi agad ako nakasakay. Nakatingin lang ako kay Mama habang hawak niya pa rin ang bag ko. Para bang pareho kaming naghihintay na may mangyayaring makakapigil sa akin sa pag-alis. Pero walang dumating. Anak, sabi niya habang inaabot ang bag ko, mag-iingat ka. Tumango lang ako. Sabay sabi lang, opo, kakayanin ko po. Gusto ko siyang yakapin, pero parang hindi ko kaya. Hindi dahil galit ako sa kanya, kundi dahil kapag niyakap ko siya, baka hindi na ako makakaalis. Kaya kinuha ko na lang ang bag ko at dali-daling sumakay ng bus. Habang umaandar yon palayo, nakita ko si Mama sa bintana. Nakatayo siya sa terminal. Pinupunasan ng luha niya gamit ang laylayan ng damit niya. Doon ko naramdaman na mag-isa na ako. Buong biyahe, hindi ako mapakali. Iniisip ko kung ano ang itsura ng lalaking pupuntahan ko. Iniisip ko kung anong klase ng trabaho sa rancho. Iniisip ko rin kung totoo ba na trabaho lang talaga ang kailangan niya sa akin. Habang papalapit ako sa Bulacan, mas bumibigat ang kaba sa dibdib ko. Pababa ako sa terminal. May lalaking naghihintay sa akin. Hindi siya ang mismong taong pupuntahan ko. Tauhan daw siya. Ikaw si Ray? Tanong ng lalaki. Opo, ako po. Tara, hinihintay ka na ni Don Mateo. Doon ko unang narinig ang pangalan niya, Kuya Rex. Don Mateo. Hindi ko alam kung bakit sa pangalan pa lang niya, parang mas lalaw kong nanliit. Parang hindi siya basta amo. Parang tao siyang sanay na sinusunod. Sumakay ako sa likod ng pick-up. At habang papalayo kami sa bayan, unti-unting nawawala ang mga tindahan at bahay. Pinalitan iyon ng malalawak na bukid, puno at mga daang halos walang nakakasalubong. Hanggang sa makarating kami sa malaking gate. May nakasulat na pangalan ng rancho. Pero hindi ko na po babanggitin, Kuya Rex. Ayoko nang may makakakilala pa. Pagpasok namin doon, nakita ko ang lawak ng lugar. May malalaking bahay sa gitna. May gwardya sa gilid. May mga tauhang naglalakad. At may mga kabayong nakatali sa malayo. Sa unang tingin, maayos ang lahat. Pero hindi ko alam kung bakit mas lalo akong natakot.
Ibinaba ako ng tauhan sa harap ng bahay. "Dito ka muna," sabi niya. Tatawagin ko si Don. Tumango ako at nanatiling nakatayo sa may hagdan. Hawak ko ang bag ko. Pawis ang aking palad. At hindi ko alam kung dapat pa akong pumasok o maghintay. Ilang sandali pa, bumukas ang malaking pinto. Doon ko siya unang nakita, si Don Mateo. Matangkad siya, malaki ang katawan, at halatang may edad na, pero hindi siya mukhang mahina. Malinis ang suot niya, maayos ang tindig, at seryoso ang mukha. Nang tumingin siya sa akin, hindi ako agad gumalaw. Hindi yon simpleng tingin ng amo sa bagong tauhan. Parang sinusukat niya ako mula ulo hanggang paa. "Ikaw si Ray?" tanong niya. "Opo," mahina kong sagot. Lumapit siya ng kaunti. Hindi siya ngumiti. "20 ka raw?" "Opo, sir." Tumango siya. "Mabuti, hindi na bata." Hindi ko alam kung bakit iba ang tama sa akin nang sinabi niya. Para bang may ibig sabihin yon na ayokong intindihin. "Marunong ka bang magtrabaho?" tanong niya. Opo, kahit ano po, gagawin ko." "Hindi ako mahilig sa tamad," sabi niya. Kung nandito ka, susunod ka sa patakaran ko. Paliwanag ba?" "Opo." Ngumiti siya sa akin, Kuya Rex. At doon, hindi ko inaasahan ang sunod niyang ginawa. Inakbayan niya ako at marahang pinisil ang balikat ko. "May nobya ka na ba?" tanong niya. Natigilan ako. Hindi ko alam kung bakit iyon ang una niyang itinanong sa akin. Bagong dating pa lang ako roon, hindi pa nga ako nakakapagbaba ng mga gamit ko. Pero ganon na agad ang tanong niya. "Wala po," sagot ko. "Wala?" ulit niya na para bang hindi naniniwala. "Opo." Tumingin siya sa mukha ko. Tapos, bumaba ang tingin niya sa katawan ko. At doon ako mas nailang. "Bakit? Hindi ka marunong manligaw?" Hindi agad ako nakasagot. Napayuko lang ako, habang ramdam ko pa rin ang kamay niya sa balikat ko. "Hindi po ako mahilig sa ganon," sabi ko. Bahagya siyang natawa. "Mahiyain ka pala." Hindi na lang ako umimik. Gusto kong umurong, pero hindi ko magawa. Hawak pa rin niya ako. At kahit hindi man madiin, ramdam kong wala akong karabatang basta kumawala. Nasa lugar niya ako. Siya ang may hawak ng utang ni Mama. At siya ang taong dapat kong sundin. "Tara na sa silid mo. Ibaba mo na ron ang gamit mo," sabi ng matanda. Sumunod ako kahit nanginginig ang mga tuhod ko. Pumasok kami sa loob ng malaking bahay. Tahimik ang paligid. Pero sa bawat hakbang ko, parang mas lalo akong lumulubog sa kaba. Dinala niya ako sa isang silid sa dulo ng pasilyo. "Dito ka matulog," sabi niya. Tumango ako at ibinaba ang bag ko sa gilid ng kama. "Opo." Akala ko aalis na siya matapos nun. Pero nagkamali ako, Kuya Rex. Bago pa ako tuluyang makahakbang palayo, naramdaman ko ang paglapit niya sa likod ko. Sumunod ang mainit na halik sa batok ko at ang mahigpit niyang hawak sa bewang ko. Nanigas ang buo kong katawan.
"Ito ang trabaho mo, Ray," bulong niya. Parang nawala ang lahat ng lakas ko. Gusto ko sanang magsalita. Gusto kong sabihin na hindi yon ang sinabi ni Mama. Nang alam ko, maglilinis lang ako, magtatrabaho sa rancho at susunod sa utos bilang tauhan. Pero walang lumabas na boses sa bibig ko. Ang nasa isip ko lang ay si Mama, ang utang niya at ang mga kapatid kong maliliit. Ang bahay naming halos wala ng laman. Don Mateo? Mahina kong sabi. "Sumunod ka na lang," sagot niya. "Mas mapabilis mabawasan ang utang ng nanay mo kapag susunod ka sa akin." Doon ko naramdaman, Kuya Rex, na hindi ako dinala ron bilang simpleng manggagawa. Dinala ako ron bilang kabayaran. At iyon ang bagay na pinakamasakit na parte ng buhay ko. At noong gabing yon, hindi ko na kayang ipagtanggol ang sarili ko. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil natatakot ako sa pwedeng mangyari kapag tumanggi man ako. Nagising na lang ako na may bahid ng dugo sa binti ko at sa sapin ko kung saan ako nakahiga. Hindi ako agad nakagalaw. Nakatitig lang ako sa kisame habang pilit kong inaalala ang lahat. Pero mas pinili ng isip ko na manahimik. Masakit ang katawan ko, mabigat ang dibdib, at kahit bukas ang mga mata ko, pakiramdam ko, wala ako ron. Sa maliit na lamesa may pagkain na nakahanda para sa akin. May kanin, ulam, tubig at gamot. Parang normal lang ang lahat. Parang ang nangyari sa akin ay pagod lang sa biyahe. Parang hindi ako ginamit bilang bayad sa utang. Dahan-dahan akong bumangon pero napangiwi ako sa sakit. Doon ako napahawak sa sarili ko at tuluyang tumulo ang mga luha ko. Hindi ako umiyak ng malakas, Kuya Rex, yung hikbi na tago. Habang pinipilit kong nilulunok ang sakit at galit sa mga nangyayari. At doon nagsimula ang araw na paulit-ulit na nangyari yon sa amin ni Don Mateo. Sa umaga, nagtatrabaho ako sa rancho na parang ordinaryong tauhan lang. Naglilinis ako, nag-aayos ng gamit, at sumusunod sa lahat ng utos niya. Pero kapag gabi, tinatawag niya ako sa loob ng bahay. Alam ko na kung ano ang gusto niyang mangyari. Hindi ako pumayag dahil gusto ko. Sumusunod ako dahil sa tuwing susubukan kong tumanggi, utang ni Mama ang isinusumbat niya. "Gusto mo bang palayasin ko ang pamilya mo sa bahay nila?" Minsan niyang tanong sa akin. Hindi ako nakasagot. Kung ganon, huwag kang matigas ng ulo. Doon ako natutong manahimik, Kuya Rex. Sa bawat araw na lumilipas, parang may bahagi sa akin na unti-unting namamatay. Hindi ko alam kung kailan ako huling ngumiti ng totoo. Hindi ko na rin alam kung kailan ako huling nakatulog ng hindi kinakabahan sa pagbukas ng pinto. Minsan gusto ko nang tumakas. Pero saan ako pupunta? Wala akong pera. Hindi ko kabisado ang lugar. At higit sa lahat, natatakot akong baka ang mga kapatid ko na naman ang pababayarin niya kapag nawala ako. "Gusto mo bang mag-aral?" Minsang natanong ni Don Mateo matapos ang nangyari sa amin
sa mismong silid niya. Napatingin ako sa kanya. Kung papayag po kayo, bakit hindi? Sagot ko. Ngumiti siya habang inaayos ang suot niya. Anong gusto mong kunin? Hindi ako agad nakasagot. Matagal ko nang ibinaon sa isip ko ang pangarap na makapag-aral dahil alam kong wala kaming pera. Kaya nang marinig ko yon mula sa kanya, may maliit na pag-asang nabuhay sa loob ko. Kahit ano po, sabi ko. Basta makapagtapos ako at makahanap ng maayos na trabaho. Tumango siya. Pwede kitang pag-aralin. Napaupo ako ng maayos sa gulat. Ngunit kaagad kong itinago ang idea na sobrang saya ko. Talaga po? Oo, sagot niya. Pero alam mo naman ang kapalit, di ba? Doon agad nawala ang tuwa sa akin. Napayuko lang ako habang mahigpit na hawak ang kumot. Akala ko kahit minsan may ibibigay siya sa akin na walang hinihinging kapalit. Pero mali pala ako. Kapag mabait ka sa akin, dagdag niya, maayos ko ang buhay mo. Pati ang utang ng nanay mo mawawala. Hindi ako agad sumagot. Sa isip ko, baka ito na ang pagkakataon kong makaalis sa kahirapan. Baka kapag nakapagtapos ako, mababawi ko rin ang buhay na kinuha niya sa akin. Pero alam kong hindi niya yon inaalok dahil naaawa siya. Ginagamit lang niya ang pangarap ko para lalo akong manatili sa kanya. Pero hindi ko sinayang ang pagkakataon, Kuya Rex. Doon ako nakapag-aral sa isang kilalang universidad sa Bulacan. Habang tumatagal, natutunan kong tiisin ang lahat para lang hindi mawala ang pag-aaral ko. Hindi dahil naging tama ang ginagawa niya, kundi dahil wala akong ibang nakikitang paraan para makaalis sa hirap. Hanggang isang araw, nagulat ako nang regaluhan niya ako ng mamahaling kwintas. Patay na ang asawa ko at nasa abroad na ang mga anak ko, sabi ni Don Mateo habang inilalagay niya yon sa palad ko. Gusto kong manatili ka sa akin hanggang makapagtapos ka ng pag-aaral. Napatitig ako sa kwintas. Hindi ko alam kung regalo ba talaga yon o isa na namang paraan para itali ako sa kanya. Paano po kapag nakapagtapos na ako? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Ayusin ko ang orihinal mong tono at tuloy-tuloy ang pacing. Hindi siya agad sumagot. Tiningnan niya ako ng matagal bago ngumiti. Kapag dumating ang araw na yon, saka natin pag-uusapan, sabi niya. Mahal kita, Ray. Napatitig ako sa kanya, Kuya Rex. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot sa sinabi niya. Sa loob ng ilang taon, nasanay na akong sundin ang lahat ng gusto niya. Binigyan niya ako ng pagkain, tirahan at pagkakataong mag-aral. Pero alam kong hindi libre ang lahat ng mga yon. Mahal niyo po ako? Tanong ko. Oo, sagot niya. Kaya ginagawa ko ang lahat para sa'yo. Napahawak ako sa kwintas na ibinigay niya sa akin. Pero kung mahal niyo po ako, bakit parang wala akong karapatang pumili? Nawala ang ngiti niya sa labi. Ray, huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling at kung sino ang tumulong sa'yo. Napayuko ako. Yun lagi ang sagot niya tuwing sinusubukan kong magsalita para sa sarili ko. Ipinaalala niya ang utang ni Mama, ang pag-aaral ko, at ang lahat ng ibinigay niya na para bang habang buhay ko yung kailangang bayaran.
Hindi ko naman po makakalimutan, sabi ko. Pero gusto ko lang malaman kung darating ba ang araw na makakapili rin ako para sa sarili ko. Hindi siya agad sumagot. Lumapit siya at hinawakan ang kwintas sa palad ko. Basta, manatili ka lang mabait sa akin. Hindi mo kailangang mag-alala sa buhay mo. Doon ko naunawaan, Kuya Rex, na ang pagmamahal na sinasabi niya ay hindi katulad ng pagmamahal na ibinibigay ng kalayaan. Doon ko naunawaan, Kuya Rex, na ang pagmamahal na sinasabi niya ay hindi katulad ng pagmamahal na nagbibigay ng kalayaan. Gusto niya akong manatili, hindi dahil pinili ko siya, kundi dahil pakiramdam niya ay pag-aari niya ako. Sa paglipas ng mga taon, unti-unti ring napalitan ng galit ang pag-unawa ko kay Mama. Alam kong ginawa niya yon dahil sa hirap at utang, pero hindi ko matanggap na hinayaan niya akong bayaran ang problemang hindi ko naman ginawa. Habang papalapit ang graduation ko, palihim kong inayos ang mga papers ko, Kuya Rex. Nag-apply ako ng trabaho sa ibang bansa nang walang pinagsasabihan kahit sino pa. Hindi alam ni Mama, ng mga kapatid ko, at lalong hindi alam ni Don Mateo. Sa bawat dokumentong natatanggap ko ay itinatago ko sa ilalim ng mga damit ko. Bawat tawag tungkol sa aplikasyon ko ay sinasagot ko kapag nasa universidad ako para walang makakarinig. At nang dumating ang araw ng graduation ko, ngumiti ako sa harap ni Don Mateo na parang wala akong balak. Nagpasalamat ako sa lahat ng ibinigay niya. Kahit sa loob ko ay iisa lang ang hinihintay ko, ang pagkakataong makaalis. Pagkatapos ng seremonya, hindi na ako bumalik sa rancho. Hindi ko na binalikan ang mga gamit kong natira doon. Dala ko lang isang bag na puno ng gamit ko at mahalagang papeles at ang pangarap na matagal kong ipinagpaliban. Dumiretso ako sa airport nang hindi lumilingon. Habang papalayo ang sasakyan na sinakyan ko, nanginginig pa ang aking mga kamay. Natatakot akong baka may humabol. Baka nalaman niya ang plano ko. Baka sa huling sandali ay pangunahan ako ng awa at bumalik pa ako. Pero pinilit kong huwag huminto, Kuya Rex. Dahil sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, ako naman ang pumili para sa sarili ko. Habang nakasakay ako sa eroplano, doon tuluyang pumatak ang luha ko. Sa loob ng 5 taon, ngayon ko lang naramdaman na nakalaya na ako sa kadenang matagal nang nakagapos sa buhay ko. Hindi naging madali ang pag-alis ko, Kuya Rex. Takot pa rin ang aking dala. May galit, may hiya, at may parte sa akin na matagal lang hindi ko kilala dahil sa lahat ng mga nangyari. Pero habang papalayo ang eroplano, sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako babalik sa dating buhay. Hanggang dito na lamang po, Kuya Rex, ang aking kwento. Hindi man ito tipikal na kwentong maririnig sa iba. Nais ko pa rin ipaalala sa mga nakikinig na lahat tayo ay maaring mapunta sa sitwasyong hindi natin ginusto. Minsan wala tayong lakas tumanggi. Minsan kailangan muna nating magtiis bago natin makita ang pagkakataong makaalis. Pero kapag dumating ang araw na kaya mo nang piliin ang sarili mo, huwag ka nang matakot lumayo. Ako si Ray, at ngayon, unti-unti ko nang binabawi ang buhay na minsang kinuha sa akin. At sa mga magulang ko naman, at kay Don Mateo, may isang bagay akong natutunan sa lahat ng nangyari. Hindi lahat ng utang ay dapat ipaasa sa anak. Hindi rin pagmamahal ang paghawak sa isang tao
gamit ang takot, pera o pangako. Ma, sana alam mong pinatawad na kita. Pero hindi ibig sabihin nun ay nakalimutan ko ang ginawa mo. At kay Don Mateo, kung marinig mo man ito, gusto kong malaman mong hindi mo ako tuluyang nasira. Nakalayo na ako. Nakabangon na ako. At ngayon, ang buhay ko ay akin na. Muli maraming salamat Kuya Rex sa pagbasa sa aking kwento. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Ray. Mga ka-listeners, kung nakarelate ka sa kwento natin ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa mas marami pang kwentong kakapulutan ng aral sa buhay at sa pag-ibig. Hanggang sa muli, ako si Kuya Rex at handog ko ang awit na ito para sa inyo. Nagsimulang lahat sa isang kanta. Bakit ngayon ka lang sabay nagtagpo ating mata? Ilang beses humindi, buti ay di ako nakinig. Tadhana ng bumulong sa'kin, di ba't sinabi sa'yo ipaglalaban ko? Tahanan mo ako, di magbabago yun. At pag ika'y nawawala, tingin ka lang sa aking mata. Pagmamahal sa'yo, di maubos yun. Lalabanan ko lahat para sa'yo, basta't nandito lang ako sa tabi mo. Aminin sa'yo, ang daming beses na muntik kang sumuko, ngunit nakayanan ko, pagkat walang hanggan ang pag-ibig niya. Tahanan mo ako, di magbabago yun. At pag ika'y nawawala, tingin ka lang sa aking mata. Pagmamahal sa'yo, di maububos yun. Sabay natin nadadaanan ang lahat, hanggat sa dulo ng ating pagmamahal, hanggat sa kunin tayo na may kapal. Tahanan mo ako, di magbabago yun. At pag ika'y nawawala, tingin ka lang sa aking mata. Pagmamahal sa'yo, di maububos yun. Sabay natin nadadaanan ang lahat, hanggat sa dulo ng ating pagmamahal, hanggat sa kunin